nakaraang Sabado mga kaagri ay naging tampok sa ating programa ang pagsisimula ng wet cropping season na kung saan busy-busy na naman ang ating mga magsasaka sa paghahanda ng kanilang mga sakahan. Habang ang iba nating mga kaagri ay nakapagtanim na. Ito ay sumasalamin lamang sa panunumbalik ng sigla ng kanilang mga sakahan dahil sa nakararanas na ang mga ito ng pag-uulan. Isang magandang buhay mga ka-agri, welcome po muli dito sa ating programa ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda saan man sa bansa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Praise God Maridal, nakalalasap na ng pag-uulan ng ating reyon na talagang good timing sa pagsisimula ng wet cropping season. Oo nga Christian, at hudyat na nga ito upang mamahagi na ang DARFO 12 na ang production inputs kaya lamang ng pinhi ng palay at abono sa ating mga pagpapalay dito sa Rehiyon 12. At ngayong araw nga ang nakatagdang grand launching ng High Yielding Technology Adoption Program o HYTA ng ating kagawaran. Yes, at ang magiging highlight nga ng activity today ay ang distribution ng certified at high-yielding palay seeds at abono sa ating mga farmer beneficiaries. Pero bago pa man itong ating launching program ay nagsagawa na ang ating opisina ng seed allocation meeting kasama mga provincial, city and municipal agriculturists upang isapinal ang schedule ng distribution ng mga naturang production inputs. And starting today ay sunod-sunod na nga ang withdrawal ng production inputs na ito ng mga LGUs na siya naman kanilang ibibigay sa kanilang farmer growers. Tiyak isang punong-puno ng pag-asang umaga na naman ang ating pagsasaluhan today. Kaya narito na po ako mga ka-agri ng ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa panguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya mula rito sa Balindog, Kidapawan City, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri-tayo Subsurgent! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-tayo Subsurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-tayo Subsurgent, Agri-tayo Subsurgent, Agri-tayo Subsurgent, Agri-tayo Subsurgent. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Higit sa 73,000 sako ng certified palay seeds, corn seeds na may kasamang abono, sinimulan ng ipamahagi ng DA Region 12. DA Region 12, nagsasagawa ng sunod-sunod na seminar at pagpupulong bilang paghahanda sa implementasyon ng Sikat Saka Program 2. At pamunuan ng DA, humihingi ng karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management para sa El Nino. At para ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita ngayong linggo. Mga ka-agri, formal nang sinimulan ng Department of Agriculture 12 ang pamamahagi ng production support assistance gaya ng binhi ng palay at abono sa libo-libong magsasaka sa rehiyon. Ito ay matapos na makaranas ng pag-ulan na hudyat na rin ang pagsisimula ng wet cropping season. Mula sa Kidapawan City, Maki-Agribalita kay Lito Mariano Sal. Nagsimula ng mamahagi ng Production Support Assistance ng Department of Agriculture 12 na kinabibilangan ng binhi ng palay na may kasamang abono sa libo-libong magsasaka ng Rehiyon 12. Ang naturang production inputs ay sa ilalim ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA ng DA na formal nang inilunsad sa Kidapawan City kasamang higit sa 400 magsasaka ng lalawigan ng North Cotabato. Ito ay pinangasiwaan ni Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron, Operations Division Head Ray Embajador at iba pang empleyado ng DE12. Bago pa man ang naturang launching program, isinapubliko na ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na matagal nang nakapaghanda ang DE ng mga interbensyon para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Dagdag pa ng direktor na naging hudyat din ng distribusyon ng naturang inputs ang pag-ulan sa rehiyon na kung saan handang-handa na ang mga taniman at sakahan ng mga magsasaka. Tinatayang nasa 52,534 bags ng high-yielding at certified rice seeds na may kasamang abono ang tatanggapin ng magpapalay ng Soxargen. Batay sa listahan ng Cereals Development Unit ng DE12, ang North Cotabato ay mayroong 26,014 bags, Sultan Kudarat 19,164 bags, South Cotabato 5,635 bags, habang ang Sarangani ay mayroong 1,721 bags. Bukod sa palay seeds, mayroon ding ipamimigay ng corn seeds at abono ang DE12 sa mga corn farmer. Sa kabuuan, nasa 73,000 bags ng palay at mais na may kasamang abono ang sinimulan ng ipamahagi ng ahensya. Samantala, nakiisa rin sa aktibidad ng National Food Authority 12 sa pamamagitan ni Regional Director Marciano Alvarez na kung saan ipinaliwanag niya ang procurement program ng NFA. Inilahad naman ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang iba't ibang crop insurance programs ng gobyerno na maaaring i-avail ng mga magsasaka. Ang pondo na ginamit sa procurement ng production inputs ay nagmula sa regular program funds, quick response funds mula sa DA Central Office at Regional Office at 2015 continuing funds. Pagkatapos nga ng launching program kanina mga ka-agri ay busy na sa ngayon ang mga tauhan ng Municipal Agriculture Offices kasama ang kanilang mga magsasaka sa paghahakot ng kanilang alokasyon sa certified palay seeds at fertilizer na handog sa kanila ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA ng Department of Agriculture. Pagkarating nga nila mamaya sa kanilang mga lugar ay pamamahagi naman nila ito sa kanilang mga miyembro na nasa master list ng Office of the Municipal Agriculturist. Nag-uulat mula rito sa Balindog Research and Experiment Station dito sa Kidapawan City para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Salvo.
Magandang balita para sa ating mga corn farmers. Sunod-sunod na ang isinasagawang briefing at credit worthiness seminar ng Department of Agriculture 12 para sa pagpapatupad ng Sikat Saka Program for Corn. Ano-ano mga lalawigan kaya ang magiging pilot areas para rito? Alamin sa Agribalita ni Carl Ulysses Aguilion. Matapos ang tagumpay ng implementasyon ng Sikat Saka Program for Rice, sinimulan na rin ng Department of Agriculture 12, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ang serye ng briefing at credit worthiness seminar nito para sa Sikat Saka Program 2 o Sikat Saka Program for Corn. Ang Sikat Saka to ay isang programa ng pamahalaan para sa mga maliliit na magsasaka na nagtatanim ng mais na naglalayong matulungan sila na makahiram ng panggastos sa tamang panahon na kinakailangan at babayaran sa abot kayang halaga. Ang pinakaunang briefing seminar sa programang ito ay isinagawa sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat na dinaluhan ng abot sa 120 magsasaka ng mais. Sa ginanap na aktibidad sa naturang munisipyo, buong puwersang hinatid ang DA12, Land Bank Lending Center sa Coronadal, Agricultural Training Institute 12, National Food Authority ng Sultan Kudarat Provincial Office at Philippine Crop Insurance Corporation 12 ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa programa, kagaya na lamang ng tamang proseso sa pagkuha nito. Hinikayat naman ni Ginong Noli Haligado, ang presidente ng Sultan Kudarat Corn Cluster at Regional Federation of Corn Cluster Associations, ang kapwa nito mga magsasaka na maging responsable sila sa pagbabayad ng kanilang loan at interest upang makaulit pa sila na makahiram sa Land Bank. Pinaalalahanan naman ng DA na tanging ang mga magsasaka lamang na nakapagtala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang maaaring makapag-avail ng programa. Sa iba pa nating balita, 6 na business model ang sinuri ng mga eksperto mula sa Project Support Office Mindanao at mga commodity experts mula sa iba't ibang sektor dito sa Rehiyon 12. Ang Provincial at City Project Monitoring and Implementing Units ng South Cotabato at General Santos City ay may tigtatatlong mga business models na naipresenta. Kasama sa mga dumaan sa pagsusuri at ebaluasyon ang enterprise business model ng Jensen na kinabibilangan ng Whole Nut at White Copra ng Tinagakan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative, Organic Fertilizer ng Natural Farming Producers Association at Coco Syrup ng Sinawal Small Farmers Association. Habang para naman sa South Cotabato, ito ay binubuo ng enterprise business model for Tableya Cacao of Cocoa Growers Association, Fresh Mango of Mango Industry Development Council at Fermented Dried Beans of Tibud sa Katibuasan, MPC. Ang layo ng aktibidad ay upang maihanda ng lumos ang mga naturang business models sa full-blown na pagsasagawa ng business plans at proposals. Ang mga commodity experts na inimbita ay kinabibilangan ng representante mula sa National Commission on Indigenous People, Philippine Coconut Authority, Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry, mula sa sektor ng edukasyon, University of Southern Mindanao, at dumalo rin ang mga inaasang buyer gaya na lamang ng Kennemer Foods Incorporated at SIDAMI o Cacao Industry Development Association of Mindanao. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Surgeon. Ako si Carl Ulysses Aguilion. At sumainyo ang unang bugso ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Susunod, Pista ni San Isidro Labrador ipinagdiwang ng DARFO 12 bilang bahagi ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Nasa 226 million pesos na halaga ng proyektong infrastruktura handog ng PRDP, sinisimulan ng ipatupad sa lalawigan ng North Cotabato. At pamunuan ng DA, humihingi ng karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management para sa El Nino. Tunghayan ang detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agri Tayo Soc Surgeon. Alam niyo ba na higit sa 1 bilyong kataong pinagkikitaan ang pagsasaka ng palay? Ayon sa isang survey, ang palay rin ang isa sa pangunahing itinatanim ng mga magsasaka sa anumang panig ng daigdig. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates.
And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil.
Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, naging masaya at makabuluhan ang naging selebrasyon ng DARFO 12 sa kapistahan ni San Isidro Labrador na pinangunahan mismo ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Si San Isidro Labrador ay ang patron saint ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa dagdag na detalye, maki-agri-balita kay Chat Muñez. Pinagdiriwang ang buwan ng Mayo bilang buwan ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Kaugnay nito, naglunsad ang Department of Agriculture 12 ang isang buwang selebrasyon sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad na inumpisahan ng isang fun walk at zumba na nilahukan ng mga kawanin nito noong May 2, 2016. Nagkaroon naman ng isang misa noong May 13 na ginanap sa DA Regional Office sa pagunita naman ng kapistahan ni San Isidro Labrador, ang patron saint ng mga magsasaka at mangingisda na dinaluhan ng mga empleyadong Katoliko at mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. At ito ay susundan naman ng iba't ibang sports competition. Sa isang maikling programa, pinaabot ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang kanyang pagbati at pasasalamat sa mga magsasaka at mangingisda na siyang gumagawa ng paraan upang mapakain ang mahigit sa 1 milyong Pilipino ng bansa at sa suporta lalong-lalo na sa implementasyon ng programa at proyekto nito. Umaasa siyang patuloy pa rin ang pagsuporta ng ating mga magsasaka at mangingisda lalong-lalo na sa bagong administrasyon. Pinasaya rin niya ang mga ito sa pagpapakita ng sayaw ng mga magsasaka at mangingisda sa tugtog ng DA Hymn at sapat na bigas kung saan nabigyan pa premyo ang mga ito. And as far as the Department of Agriculture is concerned, we have been trying to give the best of us. And we're looking forward that the best is yet to come. Because our motto in this 2016 is making best to happen. And I hope you are with us in that direction. Bahagi din ng selebrasyon ang palarong Pinoy na masayang nilahukan ng mga masasaka, food exhibits at iba pa. Nagpasalamat din si BFAR Regional Director Sammy Malvas, kasama si RTD for Operations Zal de Boloron, RTD for Research and Regulation Cardin Collado at RAPSI 12 Chairman Junice Bautista. Ang tema sa taong ito ay magsasaka at mangingisda, kagawaran ng pagsasaka, nagkakaisa at magkatuwang tungo sa pambansang kaunlaran. Para sa Agri-Tayo Soksanchen, Chat Muñez nag-uulat. Balitang PRDP tayo mga ka-agri, abot sa 226 million pesos na halaga ng proyektong infrastruktura ang nasa ilalim na ng iba't ibang mga proseso ng implementasyon para sa lalawigan ng North Cotabato sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture. Ito ang iniulat ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan kung saan inihayag nito na ang nasabing proyekto ay purong mga farm-to-market roads. Ang mga proyekto ito ay umaabot sa 24.5 kilometers na pinondohan ng PRDP sa ilalim ng Infrastructure o Intensified Building Up of Infrastructure and Logistics Department o I-Build component ng programa. Ang mga ongoing FMR project na nagkakahalaga ng 41 million pesos ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Rehabilitasyon ng 2.48 kilometers Duwaling San Mateo Santa Cruz, FMR sa Alyosan. Rehabilitasyon ng 2.85 kilometers Poblasyon Mabuhay, FMR sa President Rojas at concreting ng 2.5 kilometers Maligaya, FMR sa Kidapawan City. Nasa procurement stages naman ang FMR projects na nagkakahalaga ng 185.6 million pesos. Ito ay binubuo ng concreting ng 2 km Kabakan, Aringay, Bangilan, FMR sa Kabakan, pagkukongkreto ng 3.5 kilometers Magsaysay, Canaan, FMR sa Antipas, pagkukongkreto ng 1.28 kilometers La Esperanza, New Panay, FMR sa Tulunan, ang concreting ng 1.2 kilometrong Kalaisan, Sumbak, FMR sa Kidapawan City, at pagkukongkreto ng Malapag, Tinimbakan, FMR sa Carmen. Ang North Cotabato ay tinukoy naman ng rubber bilang kanilang top priority commodity. Kaugnay nito isang proposed enterprise project ang naaprubahan na upang mas mapaunlad pa ang industriya ng goma sa lalawigan sa ilalim ng Investments for Rural Enterprises and Agricultural Productivity o IREP component ng PRDP.
At para sa ating balitang pambansa, humihiling ang Department of Agriculture ng karagdagang 1.3 billion pesos mula sa Department of Budget and Management at National Disaster Risk Reduction Management Council. Gagamitin ang nasabing karagdagang pondo para mabawasan ang mapanirang epekto ng El Nino sa agrikultura, ayon kay DA Undersecretary for Operations Emerson Palad. Ang nasabing supplemental budget aniya ay gagamitin hindi lamang para suportahan ang kabuhayan ng mga magsasakang apektado ng tagtuyot, gagamitin rin ang pondo para sa paghahanda sa nakaambang na La Nina na karaniwang nangyayari pagkatapos ng El Nino. Umapela na sa Malacanang ang DA para sa kabuuang 769 na milyong piso para sa mitigasyon sa tagtuyot at paghahanda sa La Nina. Binigyang diin ni Yusek Palad na nagamit na ng DA ang Quick Response Fund nito na nagkakahalaga ng higit sa 370 million pesos na ipinamahagi sa mga apektadong rehiyon. Inirekomenda ng pamahalaan ang malawakang pagtatanim sa mga lugar na di apektado ng tagtuyot at ang pagsagip sa mga lugar na nanganganib sa pamamagitan ng angkop na patubig at pagtatanim ng short gestation crops. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Huwag bibitiw dito sa Agritayo Sock Sergeant. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw.
Patuloy sa pagpapatupad ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA ang DA na buong pusong tinanggap ng ating mga magsasaka. Gaano nga ba kalaki ang naitulong ng certified palay seeds at abono sa kanila? Ating panoorin ang mula sa mga magsasaka. Good morning po, ako po ay si Winnie Pagdato ng Barangay Lanchita. Nandito po kami ngayon sa NFA Buildings ng Tacorong. Natanggap namin nung binhi at saka abono na binigay ng DA. Maganda yung performance ng binhi na binigay nila at saka maganda yung ani namin ngayon. Sa wheat season, na hindi pa namin nagamit yung binhi na binigay ng DA. Naka-harvest kami ng 75 per hectares. Pero ngayon na gumamit kami ng 222, yung binigay ng DA, mas lumago yung ani namin. Na naka-ani kami ng 86 plus na kaban ng palay. At saka yung abono na binigay, maganda rin yung performance niya kasi mas marami yung gipi ng palay. Saka maganda yung paglaki ng palay. Ang masabi ko po sa DA ngayon, talaga po silang maasahan sa ganitong panahon kasi yung mga magsasaka, kung minsan wala silang makuhanan ng mga binhi na gagamitin nila sa kanilang sakahan. Malaki talaga yung tulong ng DA na sa ganitong paraan sila nag-contribute ng binhi at saka fertilizers sa mga magsasaka. Sa tanan yung buntag. Ako si Olimpio Katadman, usa ka presidente sa Bansada Suiza sa Barangay Poblasyon, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Usapog ko sa beneficiary sa HYTA na gihatag sa atong gobyerno. Ang ako maisulti parti sa mga binhi o abono nga gihatag sa atong gobyerno. Maayo man, dakog tabang ini sa amon nga mga pigado nga mo mag-uuma. Labi na sa akong membro sa association, nakon sa diin, wala ni kakuha ang mga binhi. Pati sa production, sa binhi na mo nakuha, niaging cropping, okay man kay medyo mitaas ang among production. Before, sa wala pa may kay gwapong ilang mga binhi gihatag, ang ilang mga quality, walay sabag, walay clean kayo. So, ang production taas kayo. Usa sa mga bumubo sa production sa binhi, kung kini na yung mga sabag o dili plain. So sa gihatag sa atong gobyerno nga piniagi sa Department of Agriculture nga mga binhi, okay, plain kayo, walay mga sabag, pure kay certified seeds man ang ihatag. Parte sa mga abono, gahi tinuod ang uban, may bato pero okay man ang iyang kay urea man to 4600. Okay man ang iyang epekto sa tanom. Kay medyo ang iyang mga gipi, kusog gid siya mo pa ng mayo siyang epekto sa tanom. So dako gid akong pasalamat sa atong gobyerno nga niya ang programa sa HYTA kay dako ini katabang sa among mga mag-uuma. Siguro hinaot nga kining programa sa atong gobyerno magtuloy-tuloy ni siya. Dili lang hantod karon kundi hantod pa sa umabot panahon. Continuous ang programa sa gobyerno bisan pa man og lahi ng atong administrasyon. Hinaot pa nga kining padayon para sa ikalambo sa mga mag-uuma sa Pilipinas. Ako po si Arturo Claor ng Malimod KIE, sakop ng Lambayong irrigation system. Mas maganda talaga yung certified kaysa yung dati na ginagamit namin na kasi yung ginagamit namin dati mga ano lang, inbreed lang. Sa HYTA, maabot kami ng 110 to 120 per hectare. Samantalang yung inbreed, hanggang 90 lang per hectare.
Ako bilang isang irrigator, nagpapasalamat ako sa DA sa magandang seeds na pinagkaloob nila sa amin. Kami ay umani ng maganda. Kung hindi dahil sa HITA, hindi kami nagkabayad sa aming mga pagkakautang. Umangat ang aming pangkabuhayan ng dahil sa HITA. Dapat may pagpatuloy yun para umasinso pa ulit umasinso yung mga magsasaka dito sa region ng Region 12. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang itinuturing na pinakamalaking coconut producer sa buong mundo? Ang coconut oil ay isa rin sa top commodities na ina-export ng bansa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Our rituals, our culture is connected to this heirloom rice. The Heirloom Rice Project is one of the 7 priority projects of the Department of Agriculture and the International Rice Research Institute. In the absence of short-term projects like the Heirloom Project, they could well be at risk of disappearing. This Heirloom Rice Project is definitely a gift of the Philippines to the world. I am Mrs. Ana Habiling of Barangay Amganad. I'm married with 6 children and I have also 12 grandchildren. I am the leader of the farmer here in Amganad. It is a respect to our grandparents, and without them we should not be what we are, so we have to maintain the traditional rice. This research project of IRRI and the Department of Agriculture are of significance because it will empower the farmers, get them organized so that they will attain that economies of scale. Of late, market says that there is high demand for heirloom rice, and it even commands a higher price than the rice variety that cultivated in the lowland. So there is a great opportunity for our farmers in the urban community to access the niche market which caters to heirloom rice. There is an existing market, and we believe that the market is even expanding. We're trying to get the so-called geographical indication for specific traditional varieties. So this is like wine appellation, where you can really identify a particular variety to a specific territory where it is originating from. And this is very important for the farmers and for the consumers alike, because we can know, we can trace where the products are coming from and who's growing the varieties and the location where the varieties are getting the traits that they are known for. Tourists are coming. We are actually helping the lodging in the Manawi Hotel, and we are helping people who are involved in the tourism activities. We are helping them indirectly. That's why I convinced the farmers that we should be active also and revive our custom and tradition in farming. We return back our native rice. We return back all the feces, the delicious foods that are growing in the rice field, and sell it to the visitor, so that while the other people are gaining from the tourists, you are also gaining. This Heirloom Rice Project is a win-win-win situation. For IRRI got to learn more about these heirloom rice varieties, particularly the traits, the unique traits that they carry.
to the farmers, because the farmers will be getting more from their produce, and they will be able to showcase their culture, their tradition to the world. And third, to the consumers, because they are going to get the health benefits and other important traits that these heirloom rice varieties can provide. It is a win for the Philippines, also for the country. The value of these heirloom varieties comes from combining them with the communities where they have been traditionally grown, the practices those communities have used for growing them. Their whole culture is built around them, and those heirloom varieties are an essential part of those communities their whole life. Whereas when you bring those varieties here into the gene bank, all we brought is the genetic material. We haven't got the knowledge of those communities. We haven't got the rest of the farming system that they're maintaining. We've just got the genes. What ought to happen is that we combine their knowledge with our knowledge, and that would allow us to produce a package of improved varieties and improved agricultural methods that combine the best of both worlds. In the Cordillera, they own the seeds. Like you go from one family, they have a selection of seeds that were passed on to them from generation to generation. And you look at them and such, like you're looking at the gem. Every grain that is sold really goes back to the farmers. Because the way that our NGO and the market is set up is that there is a dividend sharing to all the stakeholders, the farmers, the NGO, and the consumer. And so all of that plays into part when they sell the rice and you buy the rice at a premium price. If we lose the farmers, if we lose the terraces, if we lose all these heirloom grains, we are poor. What is Filipino food is what grows in our environment and what people do to it. I want you to feel that you're eating the terroir of this country. You want to taste the Philippines, you want to taste the food. This grew from our land. This was tilled by Philippine farmers. The DNA of these grains come from our forefathers. Sa panahon ng kalamidad, gaya ng pagbaha at sobrang init, may masasandalan at maaasahan ang mga magsasaka mula sa pamahalaan dahil andyan ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng Department of Agriculture. Alamin ang comprehensive crop insurance programs ng DAPCIC sa ating special report. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ay isang government-owned and controlled corporation o GOCC na nilikha sa pamamagitan ng mga Presidential Decrees at Republic Act bilang implementing agency ng agricultural insurance programs ng pamahalaan. Ang PCIC ay isang attached agency sa ilalim ng Department of Agriculture na nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka mula sa pagkalugi na dulot ng mga kalamidad, peste at sakit at iba pa. Maraming insurance products na ino-offer ang PCIC gaya na lamang ng rice crop insurance, corn crop insurance at livestock insurance. Meron din silang insurance programs para sa fisheries, high-value crops maging sa non-agricultural products. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng PCIC sa implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga magsasaka gaya ng Weather Adverse Rice Areas o WARA, Sikat Saka Credit Facility, Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Sa panayam ng Agri-Tayo Soxurgen kay PCIC 12 Regional Manager Elias Catulong, sinabi nito na as of March 2016, higit sa 5,500 na mga magsasaka ang nakakuha na ng kanilang insurance claims mula sa PCIC. For Cotabato Province, this is from January to March 2016, mayroon na tayong na-insure na 2,784 farmers. 2,784 farmers. At saka yung premium na kolekta natin is 2,086,629 pesos. 2 million ha, yung government premium share, yung premium share na
supposed to be bayaran between the farmer, the farmer, yung magsished dyan, farmer, then the institution at saka government. So yung nakolekta namin na premium dyan is 2,086,000, no? So ito pala kasama ng corn, 2,086,629.69. At saka sa number of claimants natin, we paid 5,557 farmers. Tatanong ko ngayon, bakit yung na-insure natin 2,784, nagbayad tayo ng 5,557? Tatanong kayo. Kasi, yung claimants na yan, no, kanya nag-carry over from last year. Kasi sinasabi ko, January up to March eh. Yung may mga claim yan na December o November pa na hindi pa nabayaran. So, naisali yan sila. So, overall, nabayad natin as of March 2016 is 41,220,000. So, may premium lang tayo na 2 million, nagbayad tayo ng 41. Pero bago pa man na mahagi ng indemnity check ang ahensya, nagkaroon muna ng mabusising validation sa mga reported damage claims ng PCIC upang masigurong tama ang kanilang kalkulasyon. Ganito yan, pagka ang farmer nagpadala ng notice sa amin ng claim yung may damage yung crop niya, so kami dito tinatanggap namin yan, tapos may ina-assign kaming mga adjusters. Yung adjusters namin dito kasi karamihan ng mga empleyado ngayon ng PCIC, puro na job orders, pero train sila, train. So we send them to go to the areas and validate or investigate the reported claim. There, mag-i-interview sila sa claimants, interviewin nila, and then pupuntahan nila yung area. Pupuntahan nila, hindi pwedeng hindi nila puntahan kasi kailangan yun sa pag-drawing nila ng mapa, pagka-ascertain kung ano talagang damage. Kasi kung minsan may mga farmers na, alam mo naman, hindi na nila, may mga sekreto yung ginagawang hindi magaganda kung minsan. Hindi nila sinasabi na talagang wala namang damage, pero nagre-report lang na yung mga panahali mo. So kailangan talaga na magpunta doon to verify na talagang may damage at talagang mababayaran. At saka, ma-certain kung talagang yung in-insure na area, yun ang pumasok sa insurance. Kasi mayroon diyang limitation. Each farmer is given only about 3 hectares of rice or corn to insure under RSBSA. Yan ang ginagawa namin dito. So kung mayroon siyang 5, yung 5, 2 ang hindi pwede ma-insure, 3 lang. So pag ma-damage kayo ng 5, sasabihin niya ay na-damage yun, na-damage turo-turo lang, walang ano, mahirap yan, di ba? Dapat ma-certain namin na yung 3 sa 5 ang dapat mabayaran kasi yun lang ang na-insure ng PCIC. Dagdag pa ni Katulong na mayroong sinusunod na guidelines o templates ang PCIC sa pagdedetermina kung gaano nga ba kalaki ang maaring matanggap na insurance claims ng mga magsasakang naaapektuhan ng anumang kalamidad. So yung PCIC kasi, yung covered natin dyan, yung covered ng loss na yan, hindi yung loss in produce, yung value by, example, how many sacks na nawala, hindi yung value na yan. Ang sa atin is the cost of production. Magkano ginastos niya sa pagpapatanim hanggang that stage of that crop para ma-certain natin kung magkano gastos niya doon, and then we determine kung gaano kalaki yung damage, gaano kalaki yung area na damage, ano yung nakadamage. These are the parameters that we do, no? Meron tayong kanyang formula. Number 1, cost of production at the time of loss. Number 2, anong nakadamage, anong klase ng loss, daga ba yan, stem borer ba yan, flood ba yan, o drought. Third is, magkano yung coverage niya, amount of coverage. Kasi, under the Sikat Saka, yung Sikat Saka, na program ng libre pa rin yung insurance, nagbabayad ng insurance dyan, hindi partner, hindi land bank. Ang nagbabayad dyan, PCIC, corporate funds ng PCIC. Hindi partner, walang share dyan ng partner. So kung pagkano ni-release ng land bank sa kanya sa Sikat Saka, yun din ang coverage natin, yun ang cost of production inputs niya. Cost of production. Kung hindi naman sa Sikat Saka, sa Wara naman siya, Wara kasi 500 pesos lang premium per partner, so medyo mababa yung cost of production. So expect na mababa din ang claim na matatangkap niya pag madamage o masira yung tanim. Sa kuha naman natin sa RSBSA, sa palay at saka sa corn, we limited the coverage to 20,000 per hectare. 20,000 per hectare. So yung gastos niya sa 20,000 from planting hanggang sa pag-harvest. Kung tatamaan siya at the early stage, ang gastos niya sa early stage, meaning pagpapatanim, cost of seeds,
land preparation, labor, lahat na yun. Whereas kung doon na sa malapit na siya mag-harvest at tamaan siya ng rats, medyo malaki-laki yung nagastusan niya, malaki-laki din yung makukuha niyang claim. Matapos ang validation, maaaring maipagkaloob sa mga magsasaka ang indemnity check sa loob ng 60 araw. Pero ayon kay Katulong, ginagawa ng ahensya ang lahat na maibigay ang insurance claim sa loob lamang ng 20 araw o mas maaga pa. Ipinabot din ng Regional Manager ang pasasalamat ng ahensya kay Regional Executive Director Amalia Hayagatukan dahil sa suporta nito sa PCIC sa pamamagitan ng paglaan ng karagdagang pondo upang mas marami pang mga magsasaka ang matutulungan sa panahon ng mga kalamidad. Ako po ay nagpapasalamat sa ating very supportive na Madam Director ng Department of Agriculture Region 12 sa opportunity to give us, that has been given us para maiparinig din yung programa ng Philippine Crop Insurance Regional Office No. 12. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ngayon ay binaha ng katakot-takot na claims dahil sa drought at sa crop damage. Kung mayroon po kayong mga claims na hindi pa nababayaran, please let us know. Pwede po sana bigyan nyo pa kami ng konting pasensya at rest assured na gagawin naman lahat na i-deliver namin ang aming mandate sa inyo soonest possible time. Maraming salamat po. Alam niyo ba na ang nilutong patatas na may kasamang balat ay isang magandang source ng dietary fiber? Ito ay nagtataglay ng 4 na gramo. Biscuit, water at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Mga ka-agri, kung may mga kilala po kayong mga magsasaka na hindi pa nakakatanggap ng proyekto mula sa DA, marapati lamang po na ipagbigay alam sa inyong pinakamalapit na Agriculture Office. Dahil kahit pinupuntahan natin ang saan mang sulok ng rehiyon dahil nga sa ulat sa bayan, ay baka meron tayong farmers na hindi na-reach out dahil nga napakalawak nga po ng Soxerjet. At kung may mga concerns at katanungan po kayo sa mga proyekto at aktibidad ng DA, lumapit lamang po sa inyong mga agricultural extension workers o di kayo sumangguni sa aming opisina upang tamang impormasyon po ang inyong makukuha. Muli po sa ating mga magsasaka, huwag po kayo mag-atubiling lumapit sa DA dahil hindi po kayo pababayaan ng DA. At para naman po sa mga latest updates tungkol sa mga programa at proyekto ng DA, please visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast channels kung saan ninyo maaaring mapanood ang ating programa tuwing Sabado. Sa susunod na Sabado mga ka-agri ay abangan ninyo ang serye ng launching ng ating High Yielded Technology Adoption Program para sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani. Tiyak na mas marami pang mga magsasaka ang ating mapapasaya sa mga handog nating palay seeds at fertilizers. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri-Tayo Soxerjet!